Hi, good morning. It's Friday today. Kararating ko lang galing bahay, galing work. So, relax muna ito. Then, listening to music. At least tapos nagwa-watch ng TV. Yun. Pagod kasi. Working 11 hours to 12. Umalis ako ng bahay 6, 7 o'clock, 6:30 in the evening. Tapos, ito, kararating 9 o'clock, 9:30, ganun. Hindi pa nag-breakfast. So, ito talaga ang buhay dito sa Japan. Kahit na kapagod, trabaho pa rin. Time is gold. Diba? Habang kaya pa ng katawan, so, should strive to work. Diba? Working for a cause. Diba? Yun. Nakakalungkot lang na malalaman mo or makikita mo yung mga pangyayari sa environment natin sa Pilipinas, especially sa hometown natin, sa Lake Cebu, sa Tiboli area, ganun. Nakakalungkot na makita mo yung mga kababayan mo, katribo mo na nahihirapan, di ba? So I keep on reflecting for these weeks na siguro na ano yung reason bakit merong baha, di ba? Na to the extent na masisira yung mga farms ng mga katutubo, yung mga pamilya natin, mga friends natin, di ba? It's so hard talaga. The other week or past 2 weeks nakita natin yung sa Banga, sa Norala na merong namatay dahil sa baha, di ba? And now this week yung sa Lamkadi, isang barangay ng Lake Cebu Municipality na due to heavy rain, nagka-crack yung ano ba yun, yung lupa. Tapos, merong mga nag-evacuate. Tapos, tingnan mo rin sa Tiboli Municipality din is meron ding mga nag-evacuate dahil nga sa sobrang baha. So, I keep on reflecting talaga na anong cause? Bakit na ganito yung environment natin ngayon? Maybe let's say it's global warming. Diba? Global warming or yung sudden change of climate, heavy rain, di ba? Pero ang isa talaga na nakikita kong reason bakit maraming baha sa ngayon is yung deforestation, di ba? Kung makikita natin yung kabundukan natin dyan, especially sa lugar natin, kaming mga katutubo, Tiboli, maraming bukid ang nakakalbo na talaga. Let's say, we can't blame some na ginagawang uling, di ba? For, nag-uuling sila for living, di ba? Without thinking na ano yung damage after that pag pinutol yung mga kahoy talaga. So we are yung inaani, sorry to say na parang inaani din natin ngayon. O sino bang nagsasuffer yung sa pag may baha? Kasi wala na mga trees eh. Isipin mo, kalbo na yung kabundukan in some areas. Sa aming lugar almost, or makikita mo talaga na kalbo na yung kabundukan. Walang mga kahoy, o let's say mga kawayan man lang, if ever meron man, kunti. So,
here comes heavy rainfall, wala na talagang yung mga roots ng trees na kapag-absorb ng tubig. Yun. Remembering our times, yung elementary kami during time pa ni Marcos regime, na we are required talaga to plant trees. Lahat ng activities namin sa schools is maraming tree planting talaga. Yung is save the earth through planting trees, ganun. Siguro mahirap sabihin na we need to educate our tribe, 'di ba? Tayong mga professionals may pinag-aralan, alam natin yung cause ng deforestation talaga. At first, marami na kinabang na lumber, illegal logging, tapos ginagawang uling. After the fact, pag wala na, sinong nagsasuffer? The same tayo rin, di ba? Ganun. So, siguro, on my side, it easy to say na, uy, tanom kayo ng kahoy, uy, tree planting tayo, uy, tanim tayo ng bambus, ganun. But then, hindi kasi nila alam na let's say, kagaya dito sa abroad, Japan is very rich country, industrialized, ganun. Bawal sa kanila yung magputol ka ng kahoy without replacement. Yun. Punishable ka ng government if magputol ka ng kahoy na hindi sayo. If ever sayo man, you need to replace it. If you cut one tree, magtanim ka rin ng isang kahoy. I-replace nun. So, dito sa Japan, kahit ganun, kahit mayamang they conserve forest, yung mga nature nila. Ang ganda. Kahit sa syudad, yun, maraming mga puno. Hindi nila pinuputol yung mga puno dito. They conserve it. Dahil alam nila na it will help us, especially during summertime. Nakaka-relieve kasi yung maraming kahoy. Tapos especially mga green, yun. In my previous videos, meron akong videos about yung Japanese pines. Yun talaga kasi yung kabundukan nila dito. Halos na lahat ng tanim nila is pine tree. Tapos yun ang ginagawa nilang lumber. Yun. So, ang ganda tingnan. Wala kang makikitang kalbo na bundok dito sa Japan. Wala. Lahat talaga may tanim. Ganun. Aside sa fruit trees, sa bambus, ang kanilang river banks nila is napuno yan ng bambus. Tinatamnan nila ng bambus ang along river banks nila para sakaling may baha, yung root kasi ng bamboo is nag-hold dyan ng soil, tapos hindi dali-dali ma-erode yung mga soil sakaling may baha. Kaya dito sa Japan, makikita mo yung mga rivers nila, talaga, maraming bambus talaga. Yun. Kaya sana naman doon sa atin sa Pilipinas, di ba? Hope someday ma-practice din natin. Gustuhin ko man, I keep on saying na, uy, tanim kayo ng bambus along riverbanks to avoid yung baha, sakaling may baha, hindi dali-dali ma-erode yung mga lands, ganun. Kaso lang, kung minsan yung nasa isip natin, tayo dito sa abroad is hindi sila nakaka-relate dahil hindi din nila nakikita, ganun. So I hope ma-realize din ng mga kababayan natin, let's say kahit na lang sa families natin, they will start planting trees again, planting bamboos along river banks, para naman na hindi
maiwasan yung baha. Sa kasaling may baha man, hindi apektado yung tinitirhan natin, ganun. Makikita mo talaga kasi is almost kalbo na ang mga lupain natin, ang mga kabundukan natin. So sana man lang, 'di ba? Makarealize or merong mga tao na they will preserve our environment, 'di ba? Gustuhin ko man mag-suggest, pero hirap talaga pag suggestion lang without doing talaga. Kasi maghambal naman sila, ay, hambal ka lang dahil wala ka diri. Pero nakikita kasi namin, kami dito na nasa abroad, let's say sa South Korea, 'di ba? In some other places na countries na they will preserve nila yung forest, yung natures nila. Siyempre, ang apektado niyan is mga tao rin. So, I hope na they will realize it's not too late to start, to plant, na para man lang for the next generation natin. Diba? So, let's reflect bakit masyadong maraming baha, di ba? Na yung mga katutubo or let's say mga families din natin ang affected. So, let's share yung good thoughts na galing dito sa abroad na to preserve our nature, di ba? So, thank you for watching. See you next week or some other days, di ba? Yun. Happy Friday! Subscribe. Bye. Have a nice day. God bless.